Ang taong pinakamahalaga sa iyo. Hindi. Nang maputol ng mahabang kutsilyo ang isang madugong butas sa likod ni Tsurui, hindi napigil ang mapabulalas ni Yamamoto Kyoko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit nang makita niyang duguan si Tsurui, naramdaman niyang nanginginig ang kanyang puso. Tumama ang kutsilyong iyon sa katawan ni Tsurui, ngunit nakaramdam ng sakit si Kyoko Yamamoto. Ang sakit ay tunay na hindi ito maaaring baliwalain. Sa oras na ito, muling sumilay ang liwanag sa isip ni Kyoko Yamamoto. Tila naramdaman niya na ang ganitong uri ng sakit ay lumitaw sa kanyang buhay, ngunit hindi niya masabi kung kailan o bakit. Ang liwanag na ito ay panandalian, at hindi ito nakuha ni Yamamoto Kyoko. Sakit lang sa balat, huwag kang mag-alala. Lumingon si Tsurui, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw sa sakit, ito ay para aliwin si Kyoko Yamamoto. Ang kutsilyong ito ay talagang hindi nasaktan ang mga buto, ngunit tiyak na hindi ito kasing simple ng trauma sa balat, kung hindi ito magdudugo ng labis. Halos sa isang iglap, kinulayan ng dugo ang lahat ng damit sa likod ni Tsurui na pula. Tiningnan ni Yamamoto Kyoko ang lahat ng ito at tila huminto sa paghinga. Mahigpit ang tibok ng puso niya, at sa sobrang kaba na hindi niya namalayan na nakakagat na pala ang mga ngipin niya sa labi. Kayong mga lalaki at babae. Nang makita kung paano nagmamalasakit sina Tsurui at Yamamoto Kyoko sa isa't isa, biglang nagalit si Kung Ju-Woody. Palagi siyang naniniwala na siya ang pinakamahusay na tao sa buong silangan. At natural na kailangan niyang magkaroon ng pinakamahusay na babae upang maging karapat-dapat sa kanya, at si Yamamoto Kyoko ang kanyang layunin. Nakakita ng nawawalang kabanata o teksto, isulat ito sa mga komento. Maaari mong pagbutihin ang teksto gamit ang editor. Sa loob ng mahabang panahon, itinuring ni Kung Ju-Woody si Yamamoto Kyoko bilang isang pagbabawal, ngunit ngayon, nang makita ang hindi nakukuhang pagmamalasakit ni Yamamoto Kyoko para kay Tsurui, lalo siyang nagalit. Sa pananaw ni Kung Ju-Woody, ang tuktok ng kanyang ulo ay isang berdeng damuhan. Si Yamamoto Kyoko ay hindi lamang nagkanulo sa kanya, ngunit kahit na ang mga ngalo niya babae ay halos patayin siya. Si Kung Ju-Woody ay talagang narcissistic to the extreme. Malinaw na gusto niyang sapilitang sakupin si Yamamoto Kyoko at nabigo, ngunit sa oras na ito siya ay naging isang taong nagtaksil sa kanya. Buti na lang at may nakaharang na wrist guard. Hindi naman masyadong mahaba ang sugat na dulot ng kutsilyo ni Kung Jo Invincible. Tiniis ni Tsurui ang sakit sa kanyang likod at biglang iwinagayway ang tinik ng militar sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, ang lubod na nagsabit kay Sripan at sa kanyang asawa ay pinutol ni Tsurui, at pareho silang nahulog ng husto sa lupa, na patuloy na nakoma. Habang nakahiga sila sa lupa tulad nito, ang target ay mas maliit kaysa sa nakasabit na target, at ang Void Invincible ay hindi masyadong madaling aatake sa kanila. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong Tsurui na nakatayo sa harapan nila sa oras na ito. Hanggat nakikilala ni Tsurui ang mga tao, gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Ito ang paniniwala ni Tsurui. Nang makita si Tsurui na matatag na nakatayo sa harap ng mag-asawang Sripan, masakit ang ilong ni Yamamoto Kyoko, at hindi niya napigil ang umiyak. Hindi niya talaga makontrol ang kanyang emosyon. Hindi ko alam kung bakit, ang figure na iyon ay palaging nagbibigay sa kanya ng isang napakalakas na hawakan. Ngayon, gusto kong mapunta kayong lahat sa impyerno. Sigaw ni Kung Juwo Invincible na may nakakatakot na mukha. Si Tsurui ay sinaksak niya, at siya ay sinaksak ni Tsurui, kaya sa mga tuntunin ng mga pinsala, ang dalawa ay karaniwang pantay. Kung ganoon ay sumama ka na lang. Pinunasan ni Tsurui ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, ngumisi, at sinabing, natatakot akong hindi ka nababalik. Ito ba? Sa sandaling ito, biglang naging kakaiba ang ngiti sa mukha ni Kung Ju-Woody. Nang makita ang ngiti na ito, ang puso ni Tsurui ay biglang sumabog sa isang malalim na pakiramdam ng kasamaan. Feeling. Sa sumunod na segundo, biglang sumulpat sa gilid si Kung Ju-Woody. Huwag. Umungol si Tsurui. Lumalabas na hindi si Tsurui ang totoong target ng Invincible na ito, kundi si Kyoko Yamamoto. Sa kanyang epekto ang pader ng patio na gawa sa pulang ledrilyo at luad ay diretsyong natamba. Bago pa makatalon si Kyoko Yamamoto sa pader, nabasag siya sa lupa ng mga brick na ito. Patay na babae.
Napagalitan si Kung Ju-woody, hinawakan si Kyoko Yamamoto sa kaliwang braso gamit ang kutsilyo, at tumakbo palayo. Bastos! Bitawan mo si Kyoko. Nang makitang na-hostage din si Kyoko Yamamoto, halos mabaliw si Tsurugi. Ang taong ito ay ganap na nawala ang dignidad ni Shenin, at nagsimula pang ang bantay ng buhay ng mga babae. Hindi na makapaghintay si Tsurugi na durugan ang bangkay na ito. Pero sa ngayon, habulin lang niya. Si Tsurugi ay kilala sa kanyang bilis sa maraming oras, ngunit ang bilis ng Kung Jo Invincible ay napakabilis din. Sa isang lalaki sa ilalim ng kanyang braso, maaari pa rin siyang tumakbo na parang bagzo ng hangin. Ang pagkakaroon ng pagsasanay sa martial arts sa kanilang antas. Hindi na ito pabigat na pasanin ng isang tao. Sa makatuwid, pumabol si Tsurugi sa malayo, hindi lamang nabigo na maabyutin ang isa't isa, ngunit wala ring distansya sa pagitan nila. Pag-zoom out. Hindi nagtagal at tumakbo ang dalawa palabas ng village at pumunta sa dalampasigan. Si Yamamoto Kyoko ay inagaw, ngunit hindi siya nag-alala tungkol sa kanyang sariling kaligtasan, ngunit inilagay ang lahat ng kanyang iniisip kay Tsurugi. Sa totoo lang, ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay hindi malayo ngayon. At ito ay palaging nananatili sa isang pare-parehong bilang, kaya kitang-kita ni Yamamoto Kyoko ang balisang kulay sa mukha ni Tsurugi. Iyon ay isang taos-pusong pagkabalisa. Naantig muli ang puso ni Yamamoto Kyoko. Iyan ang tunay na alalahanin. Kung wala siyang totoong nararamdaman, hinding-hindi siya magiging desperado na iligtas ang sarili niya. Si Tsurugi ay nasugatan ng kutsilyo. Ang pagtakbo ng marahas ay hindi nakinabang sa kanyang sugat. Lalong tumutulo na ang dugo. Kung Jo Invincible. Kapag may nangyari kay Kyoko, papatayin kita ng 100 beses. Sumigaw si Tsurugi mula sa likuran. Sa kasamaang palad, hindi tumugon si Kung Ju-woody. Narinig ni Yamamoto Kyoko ang pangungusap na ito, at napuno muli ng damdamin ang kanyang puso. Nawala na ang alaala niya ngayon. Hindi niya alam kung anong uri ng puot ang dati niyang dinala, ngunit ngayon niya lang nalaman na si Tsurugi ang pinakamahalaga sa kanya sa mundo. Saan mo ako dadalhin? Tumangala si Yamamoto Kyoko kay Kung Ju-woody, tuloy-tuloy na dumudugo ang sugat sa balikat ng huli na nabahira ng pula ng leeg. Ipapadala kita sa impyerno. Hindi pa rin ganap na nakaka-recover si Kung Ju-woody. Nawalan siya ng braso, bagamat medyo bumuti ang kanyang pangunawa at pangkalahatang lakas. Medyo bumaba ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban, sabi nga ang dalawang kamao ay walang talo sa 4 na kamay, at ngayon ay nahaharap na siya sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, ang pagtakas ay hindi isang istilong hindi magagapi. Kung wala siyang pagnanais na lumaban, hinding-hindi siya darating para patayin si Tsurugi. Mayroong ilang mga speedboat na nakatali sa pier sa dalampasigan. Nang sumugod si Kung Jo Invincible sa pier, bigla siyang bumilis, nadagdagan ang distansya sa pagitan nila ni Tsurugi, at pagkatapos ay niyakap niya si Kyoko Yamamoto, tumalon sa isang speedboat. Walang pakundangan niyang inihagi si Yamamoto Kyoko sa kubyerta at tinapakan ang kanyang mga paa, sinimulan ni Kung Ju-woody ang speedboat. Malinaw, hindi siya partikular na sanay sa pagmamanipula sa bagay na ito, at nag-aksaya siya ng ilang oras. Sinamantala ang ilang segundong pagkakataong ito, tumalon si Tsurugi at tumalon patungo sa speedboat, tumalon sa layong ilang metro sa isang iglap. Ngunit siya ay medyo huli na. Sa wakas ay itinaboy ni Kung Ju-woody ang speedboat. Ngunit nabigo si Tsurugi na tumalon sa speedboat, at naghagis ng malaking splash na may plop. Agad na lumawak ang distansya sa pagitan ng dalawang panig. Kyoko Yamamoto, ngayon, akin ka na. Humisi si Kung Ju-woody. Walang alinlangan na si Tsurugi, na nahulog sa tubig, ay hindi na makakahabol sa kanila. Si Yamamoto Kyoko ay tinapakan sa ilalim ng kanyang mga paa ni Kung Jo Invincible. Gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi siya makalaya. Pakawalan mo ako. Sumigaw siya. Tumigil ka sa pagsigaw. Walang kwenta ang pagsigaw. Inayos ni Kung Ju-woody ang speedboat sa automatic cruise mode. Pagkatapos ay hinawakan si Kyoko Yamamoto mula sa lupa. Hinawakan ang kwelyo ng kabilang partido, at sinabing, ikaw ang aking babae, palaging aking babae. Kung maglakas loob kang ipagkanulo ako, pahihirapan kita hanggang kamatayan. Hindi alam ni Kyoko Yamamoto kung anong klaseng nakaraan ang mayroon siya sa lalaking ito na may isang armadong tao, kung saan nagmumula ang tinatawag na pagtataksil. Mas mabuting patayin mo ako. Sigaw ni Yamamoto Kyoko. Patayin ka.
Umisi si Kung Ju Woody. Hindi, pahihirapan kita ng husto, at ipapaalam sa iyo kung ano ang mangyayari kapag pinagtaksilan mo ako. Gaya ng sinabi niya, isuot niya ito sa damit ni Yamamoto Kyoko. Ikaw, sa oras na ito, naglaro ang orihinal na karakter ni Kyoko Yamamoto. Napapikit siya at napayuko bigla. Hindi inaasahan ni Kung Ju Woody na gagawin ito ni Yamamoto Kyoko. Dahil sobrang lapit ng distansya ng magkabilang panig, sa lakas niya, hindi siya nakatakas. Bang! Sa isang muffled na tunog, ang noo ni Kyoko Yamamoto ay tumama sa tulay ng walang talo na ilong ni Kung Ju. Sa isang pagklik, naputol ang tulay ng walang talo na ilong ni Kung Ju. Ang dugo ay nasa lahat ng dako. Alam ng Diyos kung gaano kalaki ang pagsisikap ni Yamamoto Kyoko sa pagkakataong ito. Bagamat nawala na siya ng alaala. Naging mas mahinahon siya sa pakikitungo niya sa iba, ngunit sa kritikal na sandali, ang kalupitan at determinasyon ng karakter ni Yamamoto Kyoko ay gumaganap pa rin ng mahusay na papel. At para sa Kung Ju Invincible, ito ay tumaob sa kanal. Isa siyang makapangyarihang shinobi, at talagang tinamaan siya ni Kyoko Yamamoto at nabali ang tungki ng kanyang ilong. Ang sino mang may sugat sa tungki ng ilong ay likas na maluha. Walang pagbubukod ang Invincible. Luha, uhog at dugo sa buong mukha. Pinahiya siya nito. Pop! Inis na inis si Kung Ju Woody, at sinampal ng malakas si Kyoko Yamamoto. Ang huli ay napasandaw sa upuan ng pamaypay, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ikaw asong babae, ang lakas ng loob mong gawin ito sa akin. Umungol si Kung Ju Woody, pahihirapan kita hanggang mamatay. Sabi, hinawakan niya ang leeg ni Kyoko Yamamoto at dinampot. Pinigilan ang paghinga ng huli, at ang isang magandang mukha ay agad na namula. Mahulog ka sa aking mga kamay, ikaw ay mapapahamak. Histeryosong sigaw ni Kung Ju Invincible, punong-puno ng dugo ang mukha niya ngayon, mukhang mas nakakatakot. Ang mga paa ni Yamamoto Kyoko ay sumipa at ang kanyang mga kamay ay nakakahawak, ngunit hindi ito maaaring magdulot ng anumang problema sa Kung Ju Woody. Unti-unting nauubusan ng lakas si Kyoko Yamamoto, at pakiramdam niya ay humihina na siya ng unti-unting oxygen. Kahit na, ang eksenang nakikita ng kanyang mga mag-aaral ay nagiging malabo na. Pagantala ng ilang segundo, at natatakot akong mahulog si Kyoko Yamamoto. Ngunit sa sandaling ito, binitawan ni Kung Ju Woody ang kanyang kamay, at ngumiti siya ng nakakatakot. Ano ang pakiramdam nito? Hoy, hahayaan kitang makaranas ng mas maraming paraan ng pagpapahirap sa hinaharap. Hingal na hingal si Yamamoto Kyoko, basang-basa ang katawan niya ng pawis, para siyang nabunutin ng tubig, at wala siyang lakas para sagutin ang mga salita ni Kung Ju Woody ngayon. Ikaw ay akin. Ikaw ay palaging magiging. Kahit mamatay ka. Pagkasabi nito, iniunat ni Kung Ju Woody ang kanyang kamay at hinubad ang damit ni Kyoko Yamamoto. Isang malaking bibig. At sa sandaling ito, isang itim na ilaw ang biglang lumabas sa tubig at dumiretso sa hindi magagapi na baywang sa likod ni Kung Ju. Kabanata 2337. Labanan ng buhay at kamatayan. Ang bilis ng itim na ilaw na ito ay napakabilis na tila may naipon na walang katapusang kapangyarihan dito. Ang walang talo na kamay ni Sora ay nasa damit pa rin ni Yamamoto Kyoko, at hindi man lang niya napansin ang itim na liwanag na dumadaloy mula sa mga alon. Gayunpaman, ang isang henyo tulad ni Kung Ju Woody ay may tiyak na kakayahan na mahulaan ang panganib. Sa sandaling ang Four-Edged Army ay tumagos sa tubig, si Kung Ju Invincible ay likas na pinaikot ang kanyang katawan sa gilid. Sa pagkakataong ito, ang apat na talim na mga tinak ng hukbo na orihinal na nakatutok sa kanyang lumbar spine attack ay bahagyang inilipat ang kanilang target at tumusok sa hindi magagapi na mga bato. Ang posisyon na ito ay walang proteksyon sa buto, at ang depensa ang pinakamahina. Tumangala si Kung Ju Woody sa langit at nagpakawala ng malakas na dagandong. Ang bato ay nabutas, at sa ganitong walang lunas na kondisyon, ito ay karaniwang isang tiyak na kamatayan. Kahit na ito ay hindi magagapi at makapangyarihan, ito ay walang silbi. Biglang itinaas ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga tuhod at inihampas ito sa gitna ng mga binti ni Kung Ju Woody. Kahit na ikaw ay isang shinobi, imposibleng sanayin ang lugar na ito sa isang matigas na gintong hoop. Bagamat nawala ang alaala ni Kyoko Yamamoto, nandoon pa rin ang kanyang instincts.
Ang pag-angat ng tuhod na ito, ilagay ito sa nakaraang Yamamoto Kyoko, ay maayos din na ginawa. Ang kakayahang ito na maunawaan ang mga pagkakataon ay walang malakas na koneksyon sa amnesia. Si Kung Joo-hee ay nagpakawala ng isa pang dagendong. Pagkatapos ay bigla niya itong tinulak, at si Yamamoto Kyoko ay itinulak sa malayo sa dagat. Sa oras na ito, nagkaroon ng biglaang bagyo. Kakalabas lang ni Kyoko Yamamoto mula sa tubig nang tumama ang alon, at muling nawala ang tao. Daming babae. Malapit nang mag-deform ang masakit na mukha ni Kung Joo-hee. Inikat niya ang direksyon ng speedboat at diretsong bumangga kung saan nahulog si Yamamoto Kyoko sa tubig. Matapos masugitan ni Kyoko Yamamoto ng sunod-sunod, si Kung Joo-hee ay tuluyan ang nagngangalit. Habang nagmamaneho ng speedboat, lumingon si Kung Jo Invincible at tumingin sa paligid ng dagat, saan nanggaling ang mga tinek ng militar. Nang hawakan ko ang ibabang likod, na puno ng dugo si Kung Joo-hee. Lalo tuloy naging nakakatakot ang ekspresyon niya. Sa oras na ito, isang figure ang gumulong mula sa mga puting alon na hinalo ng hulihan ng speedboat, at pagkatapos ay mabigat na dumaong sa makitid na kubyerta. Ito ay Tsurugi. Dahil sa medyo maliit na espasyo ng speedboat, natapakan ni Tsurugi ang dalawang plastik na likod ng upuan. Hindi niya agad inatake ang hangin na walang talo, ngunit siya ay naghahabol ng hininga. Sa sandaling nagsimula ang speedboat, hindi tumalon si Tsurugi sa speedboat, ngunit nahulog sa likod ng speedboat. Sa oras na iyon, ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay agad na nahiwalay ng higit sa 10 metro. Ngunit hindi sumuko si Tsurugi. Sa sandaling siya ay nahulog sa tubig, ang talam sa dulo ng four-edged army thorn ay biglang bumulwak, na ikinabot ng mahigpit sa buntot ng speedboat. Sa sandaling ito, talagang gustong pasalamatan ni Tsurugi si Zelnikov. Kung ang master ng armas na ito ay hindi gumawa ng ganoong kahangahangang sandata. Kailangang panoorin ni Tsurugi si Kung Joo-hee na dinadala si Yamamoto Kyoko ngayon. Hindi matatalo si Kung Jo at hindi niya akalain na magagawa ni Tsurugi ang counterattack sa ilalim ng ganoong sitwasyon. Kung hindi, tiyak na hindi siya magiging pabaya. Gaano kabilis ang takbo ng speedboat? Si Tsurugi ay kinaladkad ng ganito. Nag-shuttle ng ilang kilometro sa mga alon, at hindi niya nagawang imulat ang kanyang mga mata at hingal na hingal sa pagsabog ng mga alon sa buntot ng speedboat. Sa ganitong kapaligiran, kailangan niyang patuloy na hilahin ang itim na string, habang sinusubukang iwasang itapon, habang sinusubukang paliitin ang distansya sa pagitan niya at ng speedboat. Ang epekto ng mga alon ay napakalakas na ang pagsasara ng distansya ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Medyo mahirap si Rao dahil sa lakas ni Tsurugi. Ngunit hindi ito ang pinakamahirap na bagay. Ang likod ni Tsurugi ay tinaga ng isang malaking hiwa ng isang hindi magagapi na mahabang kutsilyo. Basang-basa siya sa tubig dagat kaya halos masaktan siya hanggang mamatay. Udburan ng asin ang sugat, wala na. Gayunpaman, para mailigtas si Kyoko, gaano man ito kasakit, dapat magpigil si Tsurugi. Kaya, patuloy niyang hinaila ang itim na lubad, na patuloy na pinaikli ang distansya sa pagitan niya at ng speedboat. Sa wakas, nang sasaktan na sana ni Kung Joo-hee si Kyoko Yamamoto, ginawaran siya ni Tsurugi ng isang nakamamatay na suntok. Ikaw ay isang bastard. Nagmura si Tsurugi, huminga ng malalim, at likas na hinawakan ang sugat sa kanyang likod, na agad namang sumakit sa kanya. Gusto niyang patayin si Kung Jo Invincible sa pinakamaikling panahon. Ngunit kailangan niyang ibalik ang kanyang estado. Ang paghagi sa dagat ngayon, pati na rin ang malakas na suntok, ay naubos ng labis na tibay ng Tsurugi. Buti naman nakakasabay ka, pero mamamatay ka pa rin. Alam ni Kung Joo-hee na siya ay malubhang nasugatan, ngunit hindi niya akalain na siya ay tiyak na matatalo. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, sinaksak na siya ng quadrangular na tinek ni Tsurugi sa dibdib. Sa isang alon ng hindi magagapi na mahabang espada ni Kung Jo, kumislap ang malamig na liwanag. Ang dalawang sobrang armas ay magkakaugnay ng napakabilis. Espesyal na tiningnan ni Tsurugi ang dagat bago siya nagsimula. Pagamat may hangin at alon ngayon. Iba ito sa sitwasyon noong nahulog si Kyoko Yamamoto sa dagat. Hanggat mananatiling kalmado si Kyoko, ang buhay ay magiging walang gaanong panganib. Gayunpaman, hindi kayang sumugal si Tsurugi. Ang kanyang puso ay nababalisa, at kailangan niyang lutisin ang Kung Jo Invincible sa pinakamaikling posibleng panahon.
Ang isa ay pagod na pagod, ang isa ay lubhang nasugatan, at ang dalawa ay kalahating kilo pa ngayon. Kung sino ang makakatagal ay siya ang mananalo. Ang tunog ng banggaan ng mga armas ay parang machine gun, at patuloy itong tumutunog. Alam ng Diyos kung hanggang saan nadagdagan ng dalawang master ang densidad ng laban at ang bilis ng pag-atake. Sa proseso ng pakikipaglaban ng Tsurui at Kungju Invincible hanggang sa kamatayan, si Yamamoto Kyoko ay lumutang pataas at pababa sa dagat. Nagpumiglas siya, at sa wakas ay lumutang, isang alon ang dumating at nilunod siya muli. Ang mga galaw ni Tsurui ay umabot na sa limitasyon, at si Kungju Woody ay pareho nilang ginamit ang kanilang mga kasanayan sa housekeeping. Siyempre, sa proseso, tinamantala pa rin ni Tsurui ang kaunti. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang dagdag na braso kaysa kay Kungju Woody, at maaaring magkaroon ng pagkakataon na suntukin ang kalaban ng ilang beses. Nang manhid ang magkabilang panig dahil sa pagkabigla ng banggaan ng mga armas, biglang sumuntok si Tsurui mula sa kanyang kaliwang braso, na tumama sa mukha ni Kungju na walang talo. Ang mga ngipin ng huli ay direktang natanggal sa kalahati, at ang kanyang mukha ay halos ma-deform. Siyempre, hindi fuel-efficient lamp ang Kungju Woody. Nang masuntok siya sa mukha, bigla siyang sumipa at tinamaan ng tiyan ni Tsurui. Tinipa ang huli sa dulo ng speedboat at muntik pang matamba. Dapat mapahamak ka. Ang hindi magagapi na ilong ni Kungju ay nabali ni Kyoko Yamamoto, at ang mukha ni Tsurui ay nasugatan ng husto, na labis na nasaktan bilang isang Diyos na dapat tiisin ng dignidad. Dalawang beses na umuurong si Tsurui, halos maalis ng sipa ni Kungju Woody ang kanyang mga panloob na organo, na para bang siya ay nabaligtad, sobrang hindi komportable. Walang alinlangan si Tsurui na kung sipain ng taong ito ang sarili niya ng ilang beses, tiyak na sisipain niya ang sarili hanggang mamatay. Gayunpaman, 2 segundo lang na makapagpahinga si Tsurui, dahil nakalutang pa rin si Yamamoto Kyoko sa dagat. Halika ulit. Itinaas niya ang tinik ng hukbo habang nagsasalita, at hinampes ito kay Kungju Woody ng walang dahilan. Si Kungju Woody ay humawak din ng mahabang espada. Isa na namang umaalingaw-ngaw na tunog ng mga sandata na nagbabanggaan. Namamanhid ang mga kamay ni Tsurui, ngunit wala pa rin siyang balak na sumuko, at iginigiit din ni Kungju Woody. Ito ay naging isang malapit na labanan, at silang dalawa ay malapit ng matalo, ngunit kung sino ang makakatagal ng isa pang segundo ay magkakaroon ng malaking pagkakataong manalo. Hindi ko alam kung kailan, isang malaking madilim na ulap ang lumutang, na humaharang sa liwanag ng buwan. Biglang naging itim ang dagat. Nagkaroon ng kidlat at kulog sa kalangitan, at pagkatapos ay nagsimulang umulan. Ngunit hindi nito pinabagal ang away ng dalawa. Tinipa ni Kungju Woody si Tsurui ng isa pang metro. At biglang isang mahabang alulong. Na may sapat na lakas, ang mahabang kutsilyo ay gumuhit ng nakakasilaw na malamig na liwanag, tumawid sa malakas na kortina ng ulan, at lumalas pailes sa leeg ni Tsurui. Ito ay isang suntok sa galit, at ang Void Invincible ay nakakuha ng halos lahat ng kapangyarihan sa loob ng katawan. Palagi niyang minamaliit si Tsurui noon, ngunit paulit-ulit siyang sinasaktan ng kalaban. Sa oras na ito, naantala pa niya ang labanan ng napakatagal at hindi pa ito tapos. Gayunpaman, sa yugtong ito ng pagkapatas, hindi ka dapat maging pabigla-bigla. Sa harap ng dumadagandong na suntok na ito, hindi pinili ni Tsurui na lumaban. Bigla siyang lumingon sa isang tabi at sumugod palabas sa kaliwa. Sa kanyang pag-iwas, ang hindi magagapi na mahabang espada ay dumaan sa kanya. Malapit na. Ano ang nasa kaliwa? Ito ay ang dagat. Plop. Pumagsak ang katawan ni Tsurui sa dagat. Pinili talaga niyang magkusa na tumalon sa dagat. Sa sandaling nahulog siya sa tubig, biglang nawala ng balanse si Kungju Woody at nahulog sa bangka. Lumalabas na, sa isang punto, itinali ni Tsurui ang Kungju na walang talo na bukong-bukong gamit ang itim na tali sa dulo ng four-edged army thorn. Sa sandaling ito, biglang humila si Tsurui, at ang pagod na makapangyarihang kaaway ay kinaladkad sa dagat. Lahat ay nahulog sa tubig. Hinawakan lang ng Kungju Invincible Body ang tubig dagat, at katutubo ay nagpalabas ng dagandong. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay mas malala kaysa kay Tsurui. Lalo na sa mga balikat at bato, na pawang mga sugat na tumatagos. Sa oras na ito, nakasalubong niya ang tubig dagat.
Si Rao ay dahil sa kanyang matatag na kalooban at nanginginig sa sakit. At sumuntok si Surui, tumama sa mukha niya. Sa pagkakataong ito, tinamaan ng husto si Kung Ju Woody. Natanggal din ang kalahati ng ngipin. Nabali rin ang buto sa mukha. Malayo na ang narating ng unmanned speedboat, at kung wala, tatakbo ito hanggang sa maubos ang gasolina bago huminto. Nasa kamay pa rin niya ang hindi matatalo na mahabang kutsilyo ni Kung Jo. Katutubo niyang gustong tadterin si Surui. Ngunit tumpak na hinarang ni Surui ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang military stab, at pagkatapos ay sinuntok niya ito muli. Sa dibdib ng kalaban. Pang! Tumura si Kung Ju Woody ng isang subo ng dugo. Ang kapangyarihang nabanggit ay agad na nawala. Bobo! Napagalitan si Surui, at sinamantala ng four-edged armator ng pagkakataon na gumuhit ng arko at dumiretso sa walang talo na kaliwang balikat ni Kung Ju. Ang matitigas na buto ay nakaharap sa lahat ng mananakop na mga tinek ng hukbo, at hindi sila maaaring maglaro ng anumang hadlang. Nagpakawala muli si Kung Ju Woody ng dagandong sa sakit. Hindi agad nabunot ni Surui ang mga tinek, ngunit biglang tumalikod. Kwek-kwek. Isang maasim na boses ang tumunog. Talagang gumamit si Surui ng isang tinek ng militar upang pigain ang isang butas ng dugo na kasing laki ng bibig ng isang tasa ng tsaa sa kaliwang braso ng Kung Jo Invincible. Matapos ang paglipat na ito, ang mga balikat ng Henyong Jinnin na ito, na dati ay tumitingin sa silangan, ay ganap na nawasak. Nawalan ng armas. Kabanata 2338. Gusto kong maalala ang bawat alon. Si Kung Jo Invincible, na lumpo ang magkabilang braso, ay natural na dehado. Inilabas ni Surui ang tinek ng hukbo, at ang butas ng dugo na kasing laki ng bibig ng tasa ng tsaa ay agad na nilubog ng dagat. Ang pagwiwisik ng asin sa sugat ay nagpanginig na naman ni Kung Jo na walang talo. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, wala siyang kapangyarihang lumaban kay Surui. Pang! Isang suntok na naman ang ibinato ni Surui, muling tumama sa dibdib ni Kung Jo Invincible. Gusto pa rin ng huli na magpakilos ng lakas para ipagtanggol. Ngunit may ilang mga bitik ng pagkawala ng dugo sa buong katawan niya, na naging sanhi ng mabilis na pagkawala ng kanyang pisikal na enerhiya. Suntok ng suntok, hindi na ito mapipigilan ni Kung Jo Invincible. Hindi nagtagal, hindi man lang niya mapakilos ang kanyang lakas. Iklik, iklik. Ang tunog ng sternum cracking ay patuloy na tumutunog. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na suntok, si Kung Jo Invincible ay mukha na ng ginto. Gayunpaman, hindi masyadong maganda ang pakiramdam ni Surui na lumaban ng ganito sa tubig dagat. Pareho silang ups and downs sa dagat. Halos puno ng tubig. Samantalahin ang kanyang sakit at patayin siya. Wala pang mas magandang pagkakataon kaysa ngayon. Bagamat nasugatan din si Surui, mayroon siyang ganap na kalamangan. Hindi nakayanan ni Kung Jo Woody ang pambubugbog. Tumalikod na siya at gusto nang lumayo, ngunit nang walang tulong ng kanyang mga braso, bumagsak ang kanyang bilis. Walang paraan para maalis si Surui. Ang apat na talim na mga tinek ng hukbo ni Surui ay gumuhit ng arko sa hangin, at pagkatapos ay bumulusok sa likod ng hindi magagapi ni Kung Jo. Ang dulo ng tinek ng militar ay tumusok sa dibdib ni Kung Jo, at ang katawan ng huli ay agad na nanigas. Nakakita ng nawawalang kabanata o teksto, isulat ito sa mga komento. Maaari mong pagbutihin ang teksto gamit ang editor. Dahil parang nararamdaman ni Kung Jo Invincible na may sumabog sa dibdib. Yan ang puso niya. Pagkatapos, lumuwas si Kung Jo Woody ng isang subo ng dugo. Ang lahat ng kapangyarihan ay nawala. Tapos na ang lahat. Biglang tumalon si Surui, at pagkatapos ay hinampas ang walang talo na ulo ni Kung Jo sa dagat. Ang huli ay walang lakas na lumaban. Hindi man lang siya nagpumiglas. Ilang beses lang siyang pumikit. Makalipas ang 1 minuto, tahimik siyang nasuspend sa gitna ng dagat. Matapos makumpirma na patay na ang kalaban, binitawan ni Surui ang kamay ng kalaban, at ang hindi magagapi na katawan ay tinangay ng alon. Ang isang henerasyon ng Henyong Jinnin, ang Henyong Jinnin na nagdadala ng walang katapusang pag-asa ng Oriental Martial Arts, ay nasawi lang. Kyoko. Matapos patayin si Kung Jo Woody, lumingon si Surui at sumigaw, pagkatapos ay lumangoy sa direksyon ni Yamamoto Kyoko. Kahit na si Yamamoto Kyoko ay lumalaban pa rin sa epekto ng mga alon sa oras na ito, wala na siya sa malaking panganib.
Nakita niya ang nakaraang labanan sa pagitan ni Surui at Kung Jo Invincible. Siyempre, sa kasalukuyang pisikal na lakas ni Yamamoto Kyoko, kung magpapatuloy ang sitwasyong ito ng mas matagal, baka pagod na siyang kumapit. Kyoko? Kyoko? Okay lang? Okay lang. Si Surui ay desperadong lumangoy, at pagkatapos ay niyakap ng mahigpit si Kyoko Yamamoto. Si Yamamoto Kyoko ay talagang pagod na pagod. Niyakap siya ni Surui, at hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding seguridad. Ayos na ang lahat, ligtas tayo. Nagsasalita pa rin si Surui. Nagbigay si Yamamoto Kyoko ng mahinang, ang lakas ni Surui ay halos malagutan na siya ng hininga. Ngunit hindi siya nakalaya. Ang sugat mo, tanong niya pagkatapos ng ilang sandali. Wala lang. Nakangiting sabi ni Surui. Actually, nag-aalala talaga siya. Nang ibagsak si Kyoko Yamamoto sa dagat, tila nakita ni Surui ang eksena kung saan determinado siyang tumalon mula sa Xinghua papunta sa dagat noong araw na iyon. Ang unos ng araw na iyon ay mananatili magpakailanman sa alaala ni Surui. Ang pagbagsak sa dagat ng 2 beses na magkasunod, ang pinakamalaking pagkakaiba ay sa pagkakataong ito, hindi siya nawala ni Surui. Pagkatapos tumawa, niyakap muli ni Surui ng mahigpit si Kyoko Yamamoto. Kyoko, buti na lang hindi kita nawala sa pagkakataong ito. Buti naman. Ang ilang paghihiwalay, talagang 1 beses ay sapat na, at ang paggawa nito muli ay magpapabagsak sa mga tao. Oo, humihingi ng mahina si Yamamoto Kyoko. Dahil niyakap ng mahigpit ni Surui, malinaw na naramdaman ni Kyoko Yamamoto ang malakas na tibok ng puso ng kabilang partido, pati na rin ang ginhawa sa puso ng kabilang partido. Babalik tayo, sabi ni Yamamoto Kyoko pagkaraan ng ilang minuto. Sige, tumingin si Surui sa direksyon ng baybayin. Dahil ang speedboat ay bumiyahe ng ilang kilometro bago. Sa ilalim ng ganong line of sight na mga kondisyon, hindi makita ni Surui kung nasaan ang dalampasigan, pakiramdam na manghusga. Medyo malayo ang distansya, pumunta ka sa likod ko. Sinabi ni Surui. Isasama kita sa paglangoy pabalik. Sabi, lumutang siya sa dagat, sinasagwa ng tubig gamit ang kanyang mga kamay. Umakyat ka. Pagod na pagod si Yamamoto Kyoko, at walang pag-aalinlangan, bumagsak siya sa likod ni Surui. Okay ka na ba ngayon? Naramdaman ni Surui na ang estado ni Yamamoto Kyoko ay tila kakaiba sa dati, kaya nagtanong siya. Wala lang, maikling sagot ni Yamamoto Kyoko. Medyo masakit sa ulo. Nagsimula na magtampisaw si Surui. Bagamat pinag-uusapan ang kanyang lakas. Ang paglangoy na may 100 pound na tao sa kanyang likod ay hindi isang malaking problema. Ngunit ngayon lang nakalaban ni Surui si Kung Jo Invincible. Pagkatapos ng isang laro, makikita na hindi gaanong malaya ang kanyang mga galaw. Nararamdaman ni Yamamoto Kyoko ang malalakas na kalamnan sa likod ni Surui, at nararamdaman din niya ang kanyang pagkapagod. Ang daw nakita ni Kyoko Yamamoto ang sugat sa likod ni Surui. Nakakabigla ang saksak. Hindi lang dumudugo ang sugat, pati na rin tuloy-tuloy na nakababad sa tubig dagat. Kung sa ibang tao nangyari ang ganitong bagay, natatakot ako na mahimatay ako sa sakit, Ngunit hindi umimik si Surui, ngunit bawat 10 segundo, ang kanyang katawan ay malumanay na nanginginig. Alam ni Kyoko Yamamoto na masakit ito. Gayunpaman, aabutin ng hindi bababa sa 2 o 3 oras upang lumangoy mula dito hanggang sa dalampasigan. Mahawakan kaya ni Surui? Masakit ba? Tanong ni Yamamoto Kyoko. Gayunpaman, ang pangungusap na ito ay lumabas sa kanyang bibig. Halatang tanong na pangungusap iyon, ngunit ang tono ay parang isang pangungusap na deklaratibo. Hindi masakit. Pagkatapos ay nagsinungaling si Surui. Hindi agad nakasagot si Yamamoto Kyoko. Tumingin siya sa masipag na pagsagwa ni Surui at walang sinabi. Pagkaraan ng kalahating minuto, ganap niyang niluwagan ang kanyang mga braso, at halos bumagsak ang kanyang buong katawan sa likod ni Surui. Ang kanyang mga braso ay hindi na nakasuporta, ngunit nakapulupot sa leeg ni Surui. Nararamdaman pa nga ng mga tainga ni Surui ang mainit na hininga na ibinuga ni Yamamoto Kyoko. Magpahinga ka kapag pagod ka, sabi ni Yamamoto Kyoko. Hindi sumagot si Surui, ngunit sa sandaling ito, bigla niyang inikat ang kanyang ulo at hinalikan bigla ang mukha ni Yamamoto Kyoko.
Ang biglaang pag-atake na ito ay nagpapula ng kanyang magandang mukha, at kahit na hindi maganda ang kondisyon ng paningin sa gabi, nakikita ni Tsurui ang pamumula sa mukha ni Yamamoto Kyoko. Nakakatukso kaya? Si Yamamoto Kyoko ay ganap na nanigas mula sa halik na ito, at tila lubos na nalulula. Umiti si Tsurui. Paumanhin, ngunit hindi ko napigilan. Walang sinabi si Yamamoto Kyoko. Sa oras na ito, isang alon ang dumating. Si Tsurui ay hindi malakas sa pisikal at medyo hindi matatag. Tumagilid siya at nahulog din sa dagat si Kyoko Yamamoto. Gayunpaman, mabilis na nag-react si Tsurui para hilahin siya pabalik at yakapin siya ng mahigpit. Sobrang kinakabahan ka. Sandali lang iyon, at naramdaman na ni Yamamoto Kyoko ang pagkaapurahan at pag-aalala sa puso ni Tsurui. Kinakabahan ako sa'yo. Seryoso ang tono ni Tsurui. Isang beses na kitang nawala, hindi na kita kayang mawala muli. Hindi ko kayang mawala ka ulit. Matapos marinig ito, halatang gumalaw ang mga mata ni Kyoko Yamamoto. Alam niya na ito ang puso ni Tsurui. Ngayon, ang lalaking ito ay nagsisikap na protektahan siya. Ito ay gawa mula sa puso. Para sa lahat ng ito, nakikita ito ni Kyoko Yamamoto sa kanyang mga mata. Sa bukas at walang hangganang dagat na ito, sa ilalim ng malawak na gabing ito, iisa lang ang lalaki at isang babae, tahimik na magkayakap. Ang ganda talaga ng feeling na ito. Marahil ito ay isang pagmamalabos ng kapaligiran. O marahil ito ay dahil ang mga heartstrings ay nabunot, at ang mga multo at mga Diyos ay gumawa ng pagkakaiba. Bahagyang ibinaba ni Yamamoto Kyoko ang kanyang ulo at hinalikan si Tsurui. Dahil sa halik na ito, natigilan si Tsurui. Dahil, hinalikan ni Kyoko Yamamoto ang mga labi ni Tsurui sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng halik, si Tsurui ay naninigas pa rin. Nang makita ang kanyang reaksyon, muling namula ang magandang mukha ni Yamamoto Kyoko. Anong problema? Kalmadong tanong ni Yamamoto Kyoko na parang may inisyatiba. Sa katunayan, kung may mga nakabantay, makikita nila na si Yamamoto Kyoko ay nagtanong ng ganoong pangungusap, na ganap na itago ang kanyang emosyon. Medyo naninigas na ngayon ang katawan ni Tsurui, at hindi siya ganoon. Bakit mo ako hinalikan bigla? Nakabawi si Tsurui at nagtanong na may kalahating ngiti. Sa karakter ni Kyoko Yamamoto, ang naturang hakbang ay talagang lampas sa kanyang inaasahan. Hindi ko alam. Sabi ni Yamamoto Kyoko, hindi na siya tumingin kay Tsurui, bagkus ay lumingon siya sa likod. Hindi nagsinungaling si Yamamoto Kyoko, hindi niya talaga alam kung bakit gusto niyang halikan si Tsurui. Marahil ay naantig siya ng kaunti nang makita niyang labis na nagmamalasakit sa kanya ang kabilang partido, ngunit hindi niya alam kung paano ipahayag ang damdaming ito. Si Yamamoto Kyoko ay hindi clumsy sa mga salita, ngunit madalas na humahamak sa pagsasalita, at hindi kailanman naging mahusay sa pagpapahayag ng kanyang panloob na damdamin sa mga salita. Sa ilalim ng kanyang mga mata, may bakas ng pagiging komplikado na hindi matunten. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ni Tsurui, hinalikan din niya ang noo ni Kyoko Yamamoto, at pagkatapos ay sinabing, malapit na magpahinga, alis na tayo. Well. Tumango si Yamamoto Kyoko at nagpatuloy sa pag-akyat sa likod ni Tsurui nang walang pag-aalinlangan. Si Tsurui ay nagsimulang lumangoy muli, si Yamamoto Kyoko ay idiniindi na mahigpit sa kanyang katawan, at ang kanilang mga ulo ay magkadikit. Walang nagsasalita kundi ang huni ng hangin at alon. Sa tuwing tatama ang alon, sinasamahan ni Kyoko Yamamoto si Tsurui upang dalhin ito. Hindi napigilan ni Tsurui na matawa nang makita niya ang kanyang mukha na puno ng mga splashes, ngunit matigas pa rin ang pagdilat ng kanyang mga mata. Hindi umimik si Yamamoto Kyoko. Nakasabit ang mahahabang pilak mata niya na may mga patak ng tubig na kristal. Minsan ay tumitingin siya sa mga alon at kalangitan sa gabi sa kanyang harapan. Kung minsan ay tumitingin siya sa mukha ni Tsurui sa gilid, at nakita rin niya ang lalaking ito anong effort. Kinuha niya ang sarili at nagsumikap. Dahil ang kanyang pisikal na lakas ay hindi masyadong malakas at siya ay nasugatan. Tumagal ng higit sa 2 oras para lumangoy si Tsurui sa dalampasigan, ngunit ang bilis ay mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa wakas nandito na. Inihagis ni Tsurui ang sarili sa dalampasigan at pagod na bumangon. Ingat na ingat siya na hindi dumampi ang likod niya sa dalampasigan, kung hindi man ay buhangin ang sugat sa likod niya, krimen ang paglilinis nito.
Umupo din si Yamamoto Kyoko sa tabi ni Tsurui, tumingin siya pabalik sa dagat, malalim at malayo ang kanyang mga mata, parang gusto niyang ukit ang bawat alon sa kanyang isipan. Chapter 2339. Isang luha lang ang nalaglag. Nakahiga si Tsurui sa dalampasigan saglit at hindi na gumaling. Ang pakikipaglaban kay Kung Ju-Wudi ay nakakonsumo ng labis na enerhiya. Sa kabutihang palad, napatay nila ang kalaban, at higit sa lahat, si Tsurui mismo ay hindi nakaranas ng anumang hindi maibabalik na pinsala. Pagod na pagod din si Yamamoto Kyoko. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan ng dagat, naramdaman niyang hindi na niya kayang kumapit pa, kaya humiga na lang siya sa tabi ni Tsurui. Pareho silang medyo out of step. Hindi tulad ng karamihan sa mga Asyano, ang mga tampok ng mukha ni Kyoko Yamamoto ay napaka three-dimensional, kaya't ang kagandahan ng kanyang profile ay hindi mas mababa kaysa sa harap. Tumingin si Tsurui at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang tingin. Ito ay napakasilaw, ang mga mata ni Tsurui ay naakit sa kanya nang hindi mapigilan. Ang mga damit ni Kyoko Yamamoto ay pinunit ni Kung Ju-Wudi noon. At pagkatapos lumangoy sa alon ng napakatagal na ngayon, ang mga damit ay ganap na hindi karapat-dapat, at halos lahat ay nahulog sa ibaba ng baywang. Yamamoto Kyoko ay pagod na pagod at walang oras upang alagaan ito, kaya lubos na nasiyahan si Tsurui. Kahit na si Tsurui ay nakakita ng mas maraming pasabog na eksena. Pagaman ang itaas na bahagi ng katawan ni Kyoko ay natatakpan ng iba pang mga damit. Hindi niya makita ang maliit na cinnabar mole, ngunit, sa hindi malamang dahilan, si Tsurui sa halip ay nararamdaman ko na ang kagandahang ginawa sa oras na ito ay hindi mababa sa nakaraang eksena. Bukod dito, sa hindi malamang dahilan, nang makitang muli ang bangin sa dibdib ni Kyoko Yamamoto, naramdaman ni Tsurui na parang namatay na siya. Oo, parang panghabang buhay. Bago iyon, hindi niya maisip kung kaya niyang ililigtas si Kyoko Yamamoto, lalo pat makitang muli ang nakakaantig na Snow White Day na ito. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ito ang gantimpala ng buhay. Hanggat nabubuhay ka ng seryoso, ang buhay ay hindi kailanman magiging masama sa iyo. Maaaring hindi ka makatagpo ng mga himala, ngunit tiyak na makukuha mo ang pagtatapos na gusto mo. Nilinggan ni Yamamoto Kyoko ang kanyang ulo at nalaman na nakatitig si Tsurui sa kanyang dibdib, at kaagad na may bakas ng init sa kanyang magandang mukha. Nakakita ng nawawalang kabanata o teksto, isulat ito sa mga komento. Maaari mong pagbutihin ang teksto gamit ang editor. Katutubo niyang gustong protektahan ang puting nyebe na tanawin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ngunit tila hindi niya alam kung ano ang pansamantalang iniisip, at biglang tumigil sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Para kay Kyoko Yamamoto, ang nakatutok na tingin ni Tsurui sa oras na ito ay naging dahilan upang hindi makayanan ng mga tao na makagambala. Sa katunayan, hindi siya masyadong exposed ngayon. Ito ay mas malala kaysa sa mga karaniwang bikini sa beach. Tila pagkatapos ng isang buhay at kamatayan. Si Yamamoto Kyoko ay hindi gaanong mahiyain kaysa dati. Marami halimbawa, ngayon, nakatingin si Tsurui sa kanyang dibdib, at nakatingin siya sa mga mata ni Tsurui. Hindi napansin ni Tsurui ang detalyeng ito, at tulala siyang tumitig sa isang bahagi, ngunit sa katunayan, wala man lang maruming ideya sa kanyang isipan, at lumipad ang kanyang mga iniisip. Tila nakitang muli ni Tsurui ang hangin at alon sa Xinhua, at muling nadama ang pesimismo at kawalan ng pag-asa. Pero hindi nagtagal. Unti-unting kumalma ang hangin at alon sa isip ko. Tila ang dagat sa tabi ng Xinhua ay binalutan ng isang suso ng kumikinang na ginto, at ang pessimistic at desperadong emosyon. Dahil bumalik na si Kyoko, ang taong akala niya noon ay hindi na niya makikita muli sa buhay na ito ay malinaw na ipinakita sa harap ni Tsurui. Salamat sa Diyos. Naisip iyon ni Tsurui, at sinabi iyon sa kanyang bibig. Nang marinig ang apat na salitang ito, unti-unting naglaho ang masalimuot na kahulugan sa mga mata ni Kyoko, napalitan ng malambot at nakakaganyak na kulay. Gayunpaman, ang gumagalaw na kulay na ito ay nakatago ng malalim at malalim. Kahit na magkatinginan sila, napakahirap para kay Tsurui na malaman ito, hindi banggitin na ang taong ito ay nakatitig sa isang tiyak na posisyon. Sa oras na ito, biglang lumapit si Tsurui at hinalikan si Kyoko Yamamoto sa kung saan. Kahit na naghalikan sila sa pamamagitan ng damit, sapat na ito para matigas ang kasalukuyang Kyoko Yamamoto.
Ang lalaking ito na si Surui ay talagang nabighani sa kanyang mga iniisip. Nang matapos niyang sabihin ang mga salitang, "Salamat sa Diyos." Likas niyang gustong magpadala ng halik sa hindi umiiral na Diyos, kaya, ang mapagpasalamat na halik na ito ay bumagsak sa dibdib ni Yamamoto Kyoko. Hindi na malaya ni Surui ang kanyang ginawa hanggang sa matapos siyang humalik. Tinitigan niya ang kulang-kulang na Snow White sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang mapahiya. "Hindi ko sinasadya ito." Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang matamang nakatingin sa kanya si Yamamoto Kyoko, tila hindi mahuhulaan ang emosyon sa kanyang mga mata. Sa harap ng ganoong mga tingin, si Surui ay nawala ng malay, kaya nahihiyang sinabi niya. Sa pagkakataong ito ay hindi talaga sinasadya. Tumango si Yamamoto Kyoko at walang sinabi. Pumikit na lang siya. Pakiramdam ni Surui ay nagsisimula na siyang makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan sa palso ni Kyoko Yamamoto, hindi niya talaga maramdaman ang panloob na emosyon ng kausap. Paano niya maipikit ang kanyang mga mata sa ganoong oras? Anong nangyayari dito? Nakatingin sa mga pilik mata ni Kyoko Yamamoto na kumikibot sa napakaliit na hanay. Nakatingin sa kanyang nakataas at pinong ilong. Nakatingin sa kanya na bahagyang pumuti pagkatapos magbabad sa tubig dagat ng mahabang panahon, ngunit sa kanyang nababanat na labi, si Surui ay walang ibang iniisip sa kanyang isipan. Siya ay likas na yumuko, hinawakan ang mga labi ni Yamamoto Kyoko, at hinalikan ang mga ito ng sabay. Wala siyang pakialam kung sumagot man o hindi si Yamamoto Kyoko, hinalikan niya ito ng napakalalim. Napapikit si Yamamoto Kyoko kanina, karamihan ay dahil iniiwasan niya ang tingin ni Surui. Hindi niya alam kung paano susunod na haharapin ang lalaking ito. Pero sa maraming idol drama, ang mga babae ang magkukusa na pumikit kapag humingi sila ng halik. Ito ay talagang isang ulang ng hindi sinasadya. Isang hindi maipaliwanag na init ang dumaan sa mga labi ni Surui patungo sa katawan ni Yamamoto Kyoko, na naging dahilan upang agad na tumigas ang babaeng ito na lumaki sa malamig na buhay. Ang kanyang mga labi, ang kanyang mga kamay, ang bawat buhok sa kanyang katawan, lahat ay nanigas sa hangin. Inakala ni Surui na si Kyoko Yamamoto ang kinakabahan, ngunit wala siyang pakialam. Ang taong ito ay nag-aalala lamang sa pagpapahayag ng kanyang panloob na emosyon sa paraang clumsy. Masasabing natural na paglaya ang kanyang halik, isang pagsabog ng emosyonal na akumulasyon nitong mga nakaraang buwan. Tininigas ang katawan ni Yamamoto Kyoko noong una, ngunit habang lumalakas at lumalakas ang init mula kay Surui, unti-unti rin siyang lumambot. Nagsimula na ring tumugon ang kanyang mga labi kay Surui. Gayunpaman, ang ganitong uri ng aksyon ay katutubo, kung ito ay pagkawala ng memorya o hindi, maaari itong matutunan sa isang pagkakataon. Nagsasanay lang si Yamamoto Kyoko ng mas madalas. Ngayon, sa ilalim ng inspirasyon ng sigasig ni Surui, unti-unti siyang nagsasagawa ng inisyatiba. Hindi nagtagal, nakalimutan na nila ang lahat sa paligid nila, na para bang dalawa lang ang tao sa mundo. Matapos ang paghalik ng higit sa 10 minuto, huminto sa paghinga si Surui. Nang humiwalay ang kanyang mga labi kay Kyoko Yamamoto, nalaman niyang may luhang biglang tumulo mula sa nakapikit pa ring mga mata ng huli. Obviously, hindi ito biglaang luha. Napaluha, biglang natarante si Surui. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan ng mga sandata. Ang women's tears ay tiyak na malalagay sa top 10 sa mundo. Karamihan sa mga lalaki ay nakaharap sa malakristal na likidong ito, kapag sila ay nasa kawalan. Kyoko, bakit ka umiiyak? Tanong ulit ni Surui. Sa oras na ito, bigla niyang naalala na sa Xinhua, pagkatapos niyang iligtas ang buhay ni Kyoko, tumalikod siya at napaluha. Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng mga luha sa oras na iyon at isang patak ng luha sa oras na ito? Hindi mahulaan ni Surui, dahil ang tila purong likidong ito ay laging nagtatago ng pinakamayaman at pinakamasalimuot na emosyon. Pinuksan ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga mata, at ang luha ay bumagsak sa dalampasigan at hindi na matagpuan. Isang luha lang ang hinahayaan ko. Kamusta ang pahinga mo ngayon? Tanong ni Yamamoto Kyoko. Iniisip pa rin ni Surui ang pagluha ni Yamamoto Kyoko kanina, at nang marinig niya ang tanong ng kausap, natauhan siya at mabilis na nagsabi, mas mabuti. Siyempre mas maganda, humalik lang ng husto ang lalaking ito, naramdaman ni Yamamoto Kyoko na sumakit ang dila niya. Humalik tayo, sabi ni Kyoko Yamamoto.
Pagkatapos niyang magsalita, bumangon siya sa lupa. Alam din ni Surui na hindi nararapat na manatili dito ng mahabang panahon. Ang Sripan at ang kanyang asawa ay nasa ospital pa rin, at iniisip ko kung ano ang sitwasyon. Ay nalalayan ng lalaki at babae ang isa't isa at bumalik, unti-unting naglaho ang madilim na ulap, at muling sumikat ang maliwanag na liwanag ng buwan. 2 taong pagod at nasugatan ang umaasa sa isa't isa sa sandaling ito. Pagdating nila sa bakuran, nalaman nilang nakoma pa rin si Sripan at ang kanyang asawa. Kinaligan ni Surui ang mga tali nilang dalawa at dinala sa likurang upuan ng sasakyan. Maraming mga pinsala sa katawan, ngunit hindi ito nakamamatay, at ang kanilang buhay ay hindi nasa panganib. Sinabi ni Surui kay Kyoko Yamamoto. Sa palagay ko matagal na silang nakoma, marahil dahil sa sobrang exposure. Natatakot? Oo. Si Kyoko Yamamoto ay nakaupo sa upuan ng co-pilot. Pinapanood si Surui na mahusay na pinaandar ang kotse at nagmamadaling patungo sa ospital, hindi niya napigil ang makaramdam ng bahagyang pagkaantig. Marami talaga siyang ginawa para sa sarili niya. Sa malungkot na mundong ito, ang binatang ito ang higit na nagmamalasakit sa kanya. Yung injury, maikli pa rin ang sinabi ni Yamamoto Kyoko. Ayos lang ako. Humisi si Surui, minor injury lang sa akin, routine lang. Ito ay isang nakagawian. Sa pakikinig sa 4 na salitang ito, wala nang sinabi pa si Yamamoto Kyoko. Pagtingin niya sa daan, medyo nalilito ang mga mata niya. Sa mundong ito, walang araw na madali. Kung tungkol sa daan, ano ang dapat nating gawin? Pagdating sa ospital sa Qingcheng District. Ang Sripan at ang kanyang asawa ay naayos na, tiningnan ni Surui ang pagod na mukha ni Yamamoto Kyoko at sinabing, kumusta ang iyong sitwasyon ngayon? Kung Diyos sinaktan ka ba ng Invincible noon? Ayos lang ako, sabi ni Yamamoto Kyoko. Hindi man lang siya nagtanong tungkol sa biglaang pagpatay kay Kung Joe Invincible. Dahil hindi siya nagtanong, hindi masyadong nagsasalita si Surui. Magiging okay ka, kumanap ka na lang ng pahingahan. Sinabi ni Surui, hayaan kong gamutin ng doktor ang aking sugat. Ang kutsilyo ay nagdulot sa kanya ng maraming problema. Ang mga maliliit na pinsala ay tiyak na mangangailangan ng mga tahi. Bago pa masabi ni Kyoko Yamamoto ang mga katagang, sasamahan kita, biglang nawala ng balanse si Surui at bumagsak sa lupa. Gatlang M. Basahin ng light novel The Strongest Violent Soldier Chapter 2339. Isang luha lang ang nalaglag. May akda. Naglalagablab na apoy. Pagsasalin. Artificial Salungguhit Intelligence. The Strongest Violent Soldier Chapter 2339. Isang luha lang ang nalaglag. Libre basahin ang nobela. Nobela. Ang pinakamalakas na KARALOYONG kawalan. Pumoto. 0, siyam na po. Bookmark. Sumulat ng ilang linya. Mag-login gamit ang iyong social ID. Ang iyong email address ay hindi maipapublish. Ang mga mandatoryong field ay minarkahan ng asterisk. Pag-iwan ng komento. Pangalan mo asterisk. Ang iyong email asterisk. Nobela ligere sa Espanyol. Panayad na nobela sa franchise. Novelas en Portuguese. Gabinete. TOS. Karapatang-ari 2023 at all rights reserved. AA Dagdag. Mga kabanata. Chapter 2339. Isang luha lang ang nalaglag. Ang pinakamalakas na marahas na sundalo novel. Na-edit ng readers. Chapter 2339. Isang luha lang ang nalaglag. Nakahiga si Surui sa dalampasigan saglit at hindi na gumaling. Ang pakikipaglaban kay Kung Joe Woody ay nakakonsumo ng labis na enerhiya. Sa kabutihang palad. Napatay nila ang kalaban, at higit sa lahat, si Surui mismo ay hindi nakaranas ng anumang hindi maibabalik na pinsala. Pagod na pagod din si Yamamoto Kyoko. Pagkaraan ng ilang sandali na pagmasdan ng dagat, naramdaman niyang hindi na niya kayang kumapit pa, kaya humiga na lang siya sa tabi ni Surui. Pareho silang medyo out of step. Hindi tulad ng karamihan sa mga Asyano, ang mga tampok ng mukha ni Kyoko Yamamoto ay napaka three-dimensional, kaya't ang kagandahan ng kanyang profile ay hindi mas mababa kaysa sa harap.
Tumingin si Tsurui at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang tingin. Ito ay napakasilaw, ang mga mata ni Tsurui ay naakit sa kanya nang hindi mapigilan. Ang mga damit ni Kyoko Yamamoto ay pinunit ni Kung Jo Woody noon. At pagkatapos lumangoy sa alon ng napakatagal na ngayon, ang mga damit ay ganap na hindi karapat-dapat, at halos lahat ay nahulog sa ibaba ng baywang. Yamamoto Kyoko ay pagod na pagod at walang oras upang alagaan ito, kaya lubos na nasiyahan si Tsurui. Kahit na si Tsurui ay nakakita ng mas maraming pasabog na eksena. Bagaman ang itaas na bahagi ng katawan ni Kyoko ay natatakpan ng iba pang mga damit. Hindi niya makita ang maliit na cinnabar mole, ngunit, sa hindi malamang dahilan, si Tsurui sa halip ay nararamdaman ko na ang kagandahang ginawa sa oras na ito ay hindi mababa sa nakaraang eksena. Bukod dito, sa hindi malamang dahilan, nang makitang muli ang bangin sa dibdib ni Kyoko Yamamoto, naramdaman ni Tsurui na parang namatay na siya. Oo, parang panghabang buhay. Bago iyon, hindi niya maisip kung kaya niyang ililigtas si Kyoko Yamamoto, lalo pat makitang muli ang nakakaantig na Snow White Day na ito. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ito ang gantimpala ng buhay. Hanggat nabubuhay ka ng seryoso, ang buhay ay hindi kailanman magiging masama sa iyo. Maaaring hindi ka makatagpo ng mga himala, ngunit tiyak na makukuha mo ang pagtatapos na gusto mo. Nilingan ni Yamamoto Kyoko ang kanyang ulo at nalaman na nakatitig si Tsurui sa kanyang dibdib, at kaagad na may bakas ng init sa kanyang magandang mukha. Katutubo niyang gustong protektahan ang puting nyebe na tanawin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ngunit tila hindi niya alam kung ano ang pansamantalang iniisip, at biglang tumigil sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Para kay Kyoko Yamamoto, ang nakatutok na tingin ni Tsurui sa oras na ito ay naging dahilan upang hindi makayanan ng mga tao na makagambala. Sa katunayan, hindi siya masyadong exposed ngayon. Ito ay mas malala kaysa sa mga karaniwang bikini sa beach. Tila pagkatapos ng isang buhay at kamatayan. Si Yamamoto Kyoko ay hindi gaanong mahiyain kaysa dati. Marami halimbawa, ngayon, nakatingin si Tsurui sa kanyang dibdib, at nakatingin siya sa mga mata ni Tsurui. Hindi napansin ni Tsurui ang detalyeng ito, at tulala siyang tumitig sa isang bahagi, ngunit sa katunayan, wala man lang maruming ideya sa kanyang isipan, at lumipad ang kanyang mga iniisip. Tila nakitang muli ni Tsurui ang hangin at alon sa Xinhua, at muling nadama ang pesimismo at kawalan ng pag-asa. Pero hindi nagtagal. Unti-unting kumalma ang hangin at alon sa isip ko. Tila ang dagat sa tabi ng Xinhua ay binalutan ng isang suso ng kumikinang na ginto, at ang pessimistic at desperadong emosyon. Dahil bumalik na si Kyoko, ang taong akala niya noon ay hindi na niya makikita muli sa buhay na ito ay malinaw na ipinakita sa harap ni Tsurui. Salamat sa Diyos. Naisip iyon ni Tsurui, at sinabi iyon sa kanyang bibig. Nang marinig ang apat na salitang ito, unti-unting naglaho ang masalimuot na kahulugan sa mga mata ni Kyoko, napalitan ng malambot at nakakaganyak na kulay. Gayunpaman, ang gumagalaw na kulay na ito ay nakatago ng malalim at malalim. Kahit na magkatinginan sila, napakahirap para kay Tsurui na malaman ito, hindi banggitin na ang taong ito ay nakatitig sa isang tiyak na posisyon. Sa oras na ito, biglang lumapit si Tsurui at hinalikan si Kyoko Yamamoto sa kung saan. Kahit na naghalikan sila sa pamamagitan ng damit, sapat na ito para matigas ang kasalukuyang Kyoko Yamamoto. Ang lalaking ito na si Tsurui ay talagang nabighani sa kanyang mga iniisip. Nang matapos niyang sabihin ang mga salitang, "Salamat sa Diyos." Likas niyang gustong magpadala ng halik sa hindi umiiral na Diyos, kaya, ang mapagpasalamat na halik na ito ay bumagsak sa dibdib ni Yamamoto Kyoko. Hindi na malaya ni Tsurui ang kanyang ginawa hanggang sa matapos siyang humalik. Tinitigan niya ang kulang-kulang na Snow White sa kanyang harapan at hindi niya maiwasang mapahiya. Hindi ko sinasadya ito. Nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang matamang nakatingin sa kanya si Yamamoto Kyoko, tila hindi mahuhulaan ang emosyon sa kanyang mga mata. Sa harap ng ganoong mga tingin, si Tsurui ay nawala ng malay, kaya nahihiyang sinabi niya. Sa pagkakataong ito ay hindi talaga sinasadya. Tumango si Yamamoto Kyoko at walang sinabi. Pumikit na lang siya. Pakiramdam ni Tsurui ay nagsisimula na siyang makaramdam ng kaunting pag-aalinlangan sa palso ni Kyoko Yamamoto, hindi niya talaga maramdaman ang panloob na emosyon ng kausap.
Paano niya maipikit ang kanyang mga mata sa ganoong oras? Anong nangyayari dito? Nakatingin sa mga pilikmata ni Kyoko Yamamoto na kumikibot sa napakaliit na hanay. Nakatingin sa kanyang nakataas at pinong ilong. Nakatingin sa kanya na bahagyang pumuti pagkatapos magbabad sa tubig dagat ng mahabang panahon, ngunit sa kanyang nababanat na labi, si Tsurui ay walang ibang iniisip sa kanyang isipan. Siya ay likas na yumuko, hinawakan ang mga labi ni Yamamoto Kyoko, at hinalikan ang mga ito ng sabay. Wala siyang pakialam kung sumagot man o hindi si Yamamoto Kyoko, hinalikan niya ito ng napakalalim. Napapikit si Yamamoto Kyoko kanina, karamihan ay dahil iniiwasan niya ang tingin ni Tsurui. Hindi niya alam kung paano susunod na haharapin ang lalaking ito. Pero sa maraming idol drama, ang mga babae ang magkukusa na pumikit kapag humingi sila ng halik. Ito ay talagang isang ulang ng hindi sinasadya. Isang hindi maipaliwanag na init ang dumaan sa mga labi ni Tsurui patungo sa katawan ni Yamamoto Kyoko, na naging dahilan upang agad na tumigas ang babaeng ito na lumaki sa malamig na buhay. Ang kanyang mga labi, ang kanyang mga kamay, ang bawat buhok sa kanyang katawan, lahat ay nanigas sa hangin. Inakala ni Tsurui na si Kyoko Yamamoto ang kinakabahan, ngunit wala siyang pakialam. Ang taong ito ay nag-aalala lamang sa pagpapahayag ng kanyang panloob na emosyon sa paraang clumsy. Masasabing natural na paglaya ang kanyang halik, isang pagsabog ng emosyonal na akumulasyon nitong mga nakaraang buwan. Tininigas ang katawan ni Yamamoto Kyoko noong una, ngunit habang lumalakas ang init mula kay Tsurui, unti-unti rin siyang lumambot. Nagsimula na ring tumugon ang kanyang mga labi kay Tsurui. Gayunpaman, ang ganitong uri ng aksyon ay katutubo, kung ito ay pagkawala ng memorya o hindi, maaari itong matutunan sa isang pagkakataon. Nagsasanay lang si Yamamoto Kyoko ng mas madalas. Ngayon, sa ilalim ng inspirasyon ng sigasig ni Tsurui, unti-unti siyang nagsasagawa ng inisyatiba. Hindi nagtagal, nakalimutan na nila ang lahat sa paligid nila, na para bang dalawa lang ang tao sa mundo. Matapos ang paghalik ng higit sa 10 minuto, huminto sa paghinga si Tsurui. Nang humiwalay ang kanyang mga labi kay Kyoko Yamamoto, nalaman niyang may luhang biglang tumulo mula sa nakapikit pa ring mga mata ng huli. Obviously, hindi ito bigla ang luha. Napaluha, biglang natarante si Tsurui. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan ng mga sandata. Ang women's tears ay tiyak na malalagay sa top 10 sa mundo. Karamihan sa mga lalaki ay nakaharap sa malakristal na likidong ito, kapag sila ay nasa kawalan. Kyoko, bakit ka umiiyak? Tanong ulit ni Tsurui. Sa oras na ito, bigla niyang naalala na sa Xinhua, pagkatapos niyang iligtas ang buhay ni Kyoko, tumalikod siya at napaluha. Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng mga luha sa oras na iyon at isang patak ng luha sa oras na ito? Hindi mahulaan ni Tsurui, dahil ang tila purong likidong ito ay laging nagtatago ng pinakamayaman at pinakamasalimuot na emosyon. Pinuksan ni Yamamoto Kyoko ang kanyang mga mata, at ang luha ay bumagsak sa dalampasigan at hindi na matagpuan. Isang luha lang ang hinahayaan ko. Kamusta ang pahinga mo ngayon? Tanong ni Yamamoto Kyoko. Iniisip pa rin ni Tsurui ang pagluha ni Yamamoto Kyoko kanina, at nang marinig niya ang tanong ng kausap, natauhan siya at mabilis na nagsabi, mas mabuti. Siyempre mas maganda, humalik lang ng husto ang lalaking ito, naramdaman ni Yamamoto Kyoko na sumakit ang dila niya. Pumalik tayo, sabi ni Kyoko Yamamoto. Pagkatapos niyang magsalita, bumangon siya sa lupa. Alam din ni Tsurui na hindi nararapat na manatili dito ng mahabang panahon. Ang Sripan at ang kanyang asawa ay nasa ospital pa rin, at iniisip ko kung ano ang sitwasyon. Ay nalalayan ng lalaki at babae ang isa't isa at bumalik, unti-unting naglaho ang madilim na ulap, at muling sumikat ang maliwanag na liwanag ng buwan. 2 taong pagod at nasugatan ang umaasa sa isa't isa sa sandaling ito. Pagdating nila sa bakuran, nalaman nilang nakoma pa rin si Sripan at ang kanyang asawa. Kinaligan ni Tsurui ang mga tali nilang dalawa at dinala sa likurang upuan ng sasakyan. Maraming mga pinsala sa katawan, ngunit hindi ito nakamamatay, at ang kanilang buhay ay hindi nasa panganib. Sinabi ni Tsurui kay Kyoko Yamamoto. Sa palagay ko matagal na silang nakoma, marahil dahil sa sobrang exposure. Natatakot? Oo.
Si Kyoko Yamamoto ay nakaupo sa upuan ng co-pilot. Pinapanood si Tsurui na mahusay na pinaandar ang kotse at nagmamadaling patungo sa ospital, hindi niya napigil ang makaramdam ng bahagyang pagkaantig. Marami talaga siyang ginawa para sa sarili niya. Sa malungkot na mundong ito, ang binatang ito ang higit na nagmamalasakit sa kanya. Yung injury, maikli pa rin ang sinabi ni Yamamoto Kyoko. Ayos lang ako. Humisi si Tsurui, minor injury lang sa akin, routine lang. Ito ay isang nakagawian. Sa pakikinig sa apat na salitang ito, wala nang sinabi pa si Yamamoto Kyoko. Pagtingin niya sa daan, medyo nalilito ang mga mata niya. Sa mundong ito, walang araw na madali. Kung tungkol sa daan, ano ang dapat nating gawin? Pagdating sa ospital sa Qingcheng District. Ang sripan at ang kanyang asawa ay naayos na, tiningnan ni Tsurui ang pagod na mukha ni Yamamoto Kyoko at sinabing, kumusta ang iyong sitwasyon ngayon? Kung sinaktan ka ba ng Invincible noon? Ayos lang ako, sabi ni Yamamoto Kyoko. Hindi man lang siya nagtanong tungkol sa biglaang pagpatay kay Kung Ju Invincible. Dahil hindi siya nagtanong, hindi masyadong nagsasalita si Tsurui. Magiging okay ka, humanap ka na lang ng pahingahan. Sinabi ni Tsurui, hayaan kong gamutin ng doktor ang aking sugat. Ang kutsilyo ay nagdulot sa kanya ng maraming problema. Ang mga maliliit na pinsala ay tiyak na mangangailangan ng mga tahi. Bago pa masabi ni Kyoko Yamamoto ang mga katagang, sasamahan kita, biglang nawala ng balanse si Tsurui at bumagsak sa lupa. Kabanata 2340. Dalhin mo ako sa bahay. Nawala ng malay si Tsurui nang hindi inaasahan. Bago pa man magkaroon ng oras si Yamamoto Kyoko para tulungan siya. Narinig niya ang isang kumalabog na tunog mula sa malapit na pagkakadikit sa pagitan ng likod ng kanyang ulo at ng lupa. Agad na yumuko si Yamamoto Kyoko, ngunit nang hawakan niya ang noo ni Tsurui, agad na naging solemn na ang kanyang mukha. Mainit at mainit ang noo ni Tsurui, na tiyak na lampas sa normal na saklaw ng katawan ng tao. Sa pangangatawan ni Tsurui, hindi siya makapagpigil at mahimatay sa oras na ito. Makikita kung gaano kalubha ang pinsala, at ang sugat sa kanyang likod ay maaaring maging impeksyon. Doktor! Doktor! Agad na sumigaw si Yamamoto Kyoko na nag-aalala. Nang magising si Tsurui, nakahiga siya sa kama ng ospital. Wala siyang suot na sando, may benda ang likod, at tinahi ang sugat. Si Yamamoto Kyoko ay natutulog sa dulo ng kama. Nang makita ito, hindi gaanong nag-abala si Tsurui. Tiningnan niya ang date sa phone, at medyo nagulat. 1 o 2 araw na pala siyang nakoma. Sa nakaraan, ito ay imposible lamang. Maaaring ito ay na ang iyong pisikal na fitness ay tinanggihan. O ito ba ay hindi gaanong lumalaban sa mga virus at bakterya? Dahan-daang umupo si Tsurui, tinitingnan ang karayom sa kanyang kamay, tila nakabitin sa tubig habang nakoma. Ramdam na ramdam niya ang temperatura ng kanyang katawan. Dapat ay bumalik na ito sa normal, ngunit dahil na rin siguro sa hindi gaanong pagkain sa loob ng 2 araw, kasabay ng dating pagod at mataas na lagnat ay medyo nanghihina pa rin siya. Sinusubukang bumangon sa kama, ang mga yapik ni Tsurui ay medyo walang kabuluhan. Si Yamamoto Kyoko ay tila nagbabantay sa tabi ng kama nang hindi nagpapalit ng damit. Medyo naantig si Tsurui nang makita niya ang sitwasyong ito. Malamig at malamig ang itsura ni Kyoko pero siguradong ibibigay niya ang lahat para sa taong pinaniniwalaan niya. Napakainit ng puso ni Tsurui. Kahit papaano, si Kyoko, na nawalan na ng alaala ngayon, ay nagsimulang makilala ang kanyang pag-iral mula sa kaibuturan ng kanyang puso at handang makisama sa kanyang dating kasintahan. Ito ay isang napakagandang simula. Ang pinsala ni Tsurui ay hindi isang seryosong problema. Pakiramdam niya ay pagod na pagod si Yamamoto Kyoko para matulog ng ganito, kaya gusto niya itong buhatin sa kama. Gayunpaman, nang mahawakan niya ang katawan ng isa, nagising si Yamamoto Kyoko. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nakitang bumangon si Tsurui sa kama, agad siyang tumayo at sinabing, "Kamusta ka?" Ito ay isang maikling tanong, at ang kanyang karakter ay pareho. Tiningnan ni Tsurui ang mga madilim na bilog sa ilalim ng mga mata ng magandang mukha ni Yamamoto Kyoko, iniunat ang kanyang mga braso, at niyakap siya sa kanyang mga bisig. "Oo, ayos lang ako, pagod ka ba nitong 2 araw?"
Ayos lang ako. Si Kyoko Yamamoto ay niyakap ni Surui ng ganito. At hindi niya maiwasang isipin ang mainit na halik sa dalampasigan noong gabing iyon, at ang kanyang mga mata ay naging malabo ng ilang sandali. Kamusta ang panganay na kapatid na si Sripan? Hindi maiwasang magtanong ni Surui. Ang pinsala ay nangangailangan pa rin ng oras upang mabawi, at ang buhay ay hindi nasa panganib. Maigsi pa rin ang sinabi ni Yamamoto Kyoko. Kung gayon, maaari ba akong ma-discharge sa ospital? Pinitawan ni Surui si Kyoko at ginalaw ang kanyang mga kalamnan. Hindi. Tinulyapan ni Kyoko Yamamoto si Surui. Mayroong 3 araw pa bago siya ma-discharge. Pagkatapos ng unang labanan noong gabing iyon, mahinang naramdaman ni Surui na tila nagbago ng kaunti ang ugali ni Yamamoto Kyoko, ngunit hindi niya masabi kung saan ang partikular na pagbabago. Bakit pareho ka sa pag-uuto sa akin? Nakangiting sabi ni Surui. Sa totoo lang, ayos lang ako. Ang sugat ay gumaling na. Pagkatapos magsalita ni Kyoko, pumunta siya sa bedside table before, nagsalin ng isang basong tubig para kay Surui, at saka walang ekspresyon na ibinigay sa kanya. Sa pag-inom ng tubig na ibinuhos ni Kyoko, nakangiting sinabi ni Surui. Ang tubig na ito ay talagang matamis. Sa pagkakataong ito, sinabi ng isang nakatatandang kapatid na babae sa kama sa ospital. Bata, wala talagang sinabi ang girlfriend mo. Sa 2 araw na nakoma ka, nanatili siya sa tabi mo at hindi man lang natutulog. Paano matulog na wala ng bilog ang buong tao? Matapos marinig ito, magiliw nang umiti si Kyoko Yamamoto sa panganay na kapatid na babae, ginulo ang kanyang buhok, at sinabing, wala naman talaga. Gayunpaman, malinaw na makikita na sinabi ng panganay na kapatid na babae na siya ang kasintahan ni Surui na nagparamdam pa rin kay Kyoko Yamamoto na medyo hindi natural. Salamat, Kyoko. Tumingin si Surui sa babae sa tabi niya at may bakas ng lambot sa kanyang mga mata. Tinulyapan siya ni Yamamoto Kyoko, hindi sinagot ang tanong ngunit direktang sinabi. Pumaba ka, huwag kang malikot. Pumaba ka na. Nang marinig ang salitang ito, hindi napigilan ni Surui na matawa. Sa katunayan, pinahigis siya ni Yamamoto Kyoko dahil sa kanyang may sugat sa kanyang likod, ngunit tila may naisip si Surui at hindi napigil ang tumawa. Anong pinagtatawanan mo? Medyo naguguluhan si Kyoko Yamamoto. Parang hinding-hindi makakatawa ang dalawa sa parehong level. Tumiti si Surui at bumulong sa tenga ni Yamamoto Kyoko. Isang salita, nakita ko ang magandang mukha ng huli na agad na natatakpan ng manipis na pamumula, at saka nag-walk out. Mukhang hindi na matiis ni Kyoko Yamamoto ang sobrang panunokso ngayon. Umiling si Surui at tumawa saglit. Pagkatapos ay humiga sa kama ng ospital at nagsimulang mag-isip ng mabuti tungkol sa kinabukasan ni Kyoko Yamamoto. Hindi magiging masama para kay Kyoko Yamamoto kung hindi na mababawi ang alaala, ngunit makatarungan ba iyon? Ito ba ang gusto ni Yamamoto Kyoko? Hindi talaga alam ni Surui na ito ang pinakamalaking dilema na hinarap niya kamakailan. At sa ganitong kalagayan, walang makakatulong sa kanya. Sa loob ng 3 araw sa ospital, talagang inalagaan ni Kyoko Yamamoto si Surui, ngunit kung bago ito mawalan ng memorya, hindi sana nangyari ang sitwasyong ito sa panganay na si Miss Yamamoto, lumitaw. Gayunpaman, hindi pa rin siya masyadong nagsasalita. Maraming sinubukan si Surui, ngunit hindi niya mapangiti si Kyoko Yamamoto ng ilang beses. May inaalala ka ba? Tanong ni Surui. At bago pa makasagot si Kyoko Yamamoto, sinabi niya kaagad, sa totoo lang, ang pagpapanumbalik ng memorya ay hindi panandalian. Ano ang nangyari sa Oriental Samurai noong araw na iyon?
Tumingin si Yamamoto Kyoko sa mga mata ni Tsurui at sa wakas ay itinanong ito. Ito ang pinakakinakabahan noon ni Tsurui. Sa wakas ay nagkaroon ng tahimik na buhay si Yamamoto Kyoko, ngunit muntik na siyang hilahin ni Kung Ju-woody sa isang madugong buhay. Kung magtatanong siya tungkol kay Kung Ju-woody, at kung bakit galit na galit ang lalaking ito sa kanya, paano sasagutin ni Tsurui? Sa kabutihang palad, pagkatapos ng 3 araw na ito, si Tsurui ay hindi gaanong sumakit ang ulo gaya ng dati. Para sa tanong na ito, nakahanap siya ng halos hindi makatwirang sagot. Ang Oriental Warrior na iyon ay palaging nagnanais ng iyong kagandahan at nais na sakupin ka. Sinabi ni Tsurui. Noong araw na iyon, medyo marami siyang ginawa, kaya nakipagtulungan kami para barilin siya sa dagat. Bahagyang tumango si Yamamoto Kyoko. Sa katunayan, kahit na ang pahayag ni Tsurui ay pinutol hanggang sa wakas, at ang ilang napakahalagang impormasyon ay tinanggal, ito ay karaniwang naaayon sa mga katotohanan. Akala nating lahat ay patay na si Kung Ju-woody, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatakas din siya sa alon. Umiling si Tsurui. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, hindi na siya mabubuhay. Nandito ako. Nakinig si Yamamoto Kyoko sa paliwanag ni Tsurui, at hindi na nagtanong, ngunit tahimik na tumango, at pagkatapos ay nagsimulang mag-impake. Ngayon, lalabas sila ng ospital. Umuwi na ang mag-asawang Sripan sa kanilang tahanan para magpagaling. Gaano kakatagal mananatili sa Chingcheng? Biglang tanong ni Kyoko Yamamoto na nakaupo sa passenger seat. Hindi ko alam. Sinabi ni Tsurui, gusto kong makasama ka sandali. Narinig ni Yamamoto Kyoko ang mga salita ni Tsurui, at isang komplikadong liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Maghihintay ka ba hanggang sa maibalik ang aking alaala? Tanong ni Kyoko Yamamoto. Gusto kong sumama ka sa akin. Ngumiti si Tsurui. Ito ay isang salita tungkol sa mahusay na pagpapasya. Ngunit sinabi niya ito sa isang nakaka-relax na paraan. Ayaw niyang maglagay ng anumang pressure kay Kyoko Yamamoto. Sa mahigpit na pagsasalita. Ang dalawa ay hindi, alam, sa loob ng mahabang panahon, sa karamihan ay mayroon silang relasyon ng pagtatanggol laban sa kaaway noong panahon ng amnesia. Sa makatuwid, hindi kumpiyansa si Tsurui na madadali niya si Yamamoto Kyoko. Sumunod ka, saan ako pupunta? Tanong ulit ni Kyoko Yamamoto. Huwag kang pumunta kung saan-saan, sa tabi ko ka lang, okay. Inalis ni Tsurui ang isang kamay mula sa manibela, at tumalikod para hawakan ang kamay ni Kyoko Yamamoto. Isang beses na tayong naghiwalay ng landas, kaya huwag kang pumunta sa kabanata ng 2 beses, tama? It's a fact na minsan na silang naghiwalay ng landas, pero dahil sa kasalukuyang relasyon nilang dalawa, parang biglaan na lang itong sabihin. Tahimik lang si Yamamoto Kyoko. Paulit-ulit niyang ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang tanawin sa labas ng bintana, at hindi umimik si Tsurui. Sa sandaling ito, talagang nag-aalala siya. Kung si Yamamoto Kyoko ay hindi sumama sa kanya, ngunit mananatili sa maliit na bayang ito sa tabing dagat, hindi imposible, ngunit hindi siya mapoprotektahan ni Tsurui ng ganito. Imposibleng manatili si Tsurui sa Chingcheng sa lahat ng oras, kahit na mayroong Kyoko Yamamoto dito. Kung babalik siya sa Chingcheng sa susunod at malaman na umalis na si Yamamoto Kyoko, paano niya ito mahahanap sa napakaraming tao? Hayaan mo akong isipin ito sa loob ng ilang araw, sabi ni Yamamoto Kyoko. Ang pagsasaalang-alang ay nangangahulugan ng pag-asa. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Tsurui na iwagayway ang kanyang kamao. Okay. Sa susunod na mga araw, hayaan mo akong magpakita sa iyo. Sige. Sa pagtingin sa kamao ni Tsurui, bahagyang kumaibot ang mga sulok ng labi ni Yamamoto Kyoko. Ito ay isang nakakaalam ng ngiti.
Bihira lang, simula nung araw ng digmaan, si Yamamoto Kyoko ay bihira na talagang ngumiti, parang bumalik na siya sa dati. Ngunit ngayon, ang kanyang ngiti ay pumupuno kay Tsurui ng lakas. Dumating na ang sasakyan sa bahay ni Sripan, ngunit hindi bumaba ng sasakyan si Tsurui, dahil sa oras na ito, may sinabi si Kyoko Yamamoto sa kanya. Diba sabi mo gusto mo akong ilibot? Tanong ni Yamamoto Kyoko. Oo, umiti si Tsurui. Kung saan mo gustong pumunta, doon tayo. Gusto kong puntahan si Toyo. Sabi niya. Toyo. Nang marinig ito, nanginag ang katawan ni Tsurui. Kahit sa ang pananaw man lang, ayaw pa niyang dalhin si Kyoko sa lugar na iyon.